pwedeng tumayo yung mga taga-Catalogs na nakita kanina. Okay. God bless you. God bless you. Tayo po lahat ay tumayo. Ating dalhin sa ating Panginoon Jesucristo itong mga ikapo, mga handog, mga dalangin, panawagan, kahilingan, mga kabigatan. Lahat yan ay bigay natin sa Panginoon. Kagaya yung isang awit sabi, give them all to Jesus. And He will turn your sorrows into joy. Yan. Nakakapag-biyaya ng ating Panginoon sa Kristo. He's so graceful to each and every one of us. Wala siyang nais kundi bigay ang pinakamaganda para sa bawat sa atin. Siguro nararamdaman niyo yan pagka may anak kayo, mahal na mahal niyo. Kung maaari, ibigay niyo lahat. Yung the best. Yan ang gusto ng Panginoon, who is able to do exceeding abundantly, far above all that you can ask or pray. No? Yan yung pagnanais ng Panginoon. Kung sabihin niya, I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. Hindi lang that you may have it abundantly. Sinabi that you may have it more abundantly. Nag-uumapaw, siksik, liglig, maapaw na biyaya ng ating Panginoon sa Kristo ang nag-aantay para sa bawat isa sa atin. Lahat ng may pangangailangan sa Panginoon taas ang kamay. Okay, you may put them down. Tayo nalangin. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka namin. Sinasampahan namin, Panginoon. Salamat po, Lord Jesus, sa iyong pagtagpo sa amin sa hapon na ito. Maraming salamat po, Lord Jesus, na patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon na makipagtagpo sa iyo. Maraming pong salamat, Lord Jesus, na itong pribilehiyo ng aming pagsamba, pagdakila, pagpupuri sa iyong pangalan, ay hindi basta gawain, sapagkat ito ay ginagampanan namin bilang paglilingkod sa iyo, Lord Jesus. May this be a true worship service unto you. At ikaw po, Panginoon, ay malugod sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang may taas sa aming samahan, Panginoon. Sapagkat itong pagtitipon namin na ito ay pagtitipon na nasa iyong pangalan. At ikaw din, Panginoon, na nagbigay ng iyong pangako na kung nasaan ang dalawa o tatlo na nagkakatipon-tipon na nasa iyong pangalan, ikaw po ay nasa kalagitnaan nila. At hindi lamang sa kalagitnaan namin, Panginoon, kundi ikaw ay nasa aming mga puso. Salamat po, Lord Jesus, na ikaw ang umiiral, ikaw ang nakakapangyari sa buhay, sa bahayan, at kabuhayan ng bawat isa sa amin. Sapagkat, Panginoon, kami po ay nabubuhay sa isang daigdig na puno ng kagipitan, puno ng kabigatian, puno ng kawalaan, puno ng kalungkutan, puno ng pagdadalamhati. Subalit, Panginoon sa Kristo, nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa iyo, for you have overcome the world. Sinabi mo, Panginoon, na
mapagtagumpayan mo ng sanlibutan. Kaya dapat magsigalak kami, for you have overcome the world. And so, Lord Jesus, we come confidently, boldly, before your throne of grace, before your throne of mercy, upang kami po ay makasumpong ng iyong biyaya, ng iyong pagmamagandang loob, ng iyong kawan sa panahon ng aming pangangailangan. At kami po, Panginoon, ay mga anak mo na mapagkailangan, sapagkat hiwalay sa iyo ay wala po kami magagawa. Subalit, Panginoon, ayon pa rin sa iyong pangako, sa iyong salita, na sa pamamagitan mo, Panginoon Jesucristo, ay magagawa namin ang lahat ng mga bagay. At kami ay higit pa kaysa nagtatagumpay. Hindi sa aming kakayahan, hindi sa aming karunungan, hindi sa aming lakas, kundi sa pamamagitan mo, Panginoon Jesucristo. And so, Lord, we just lay before you all our needs. Kami po ay naglalagat ngayon sa iyong harapan. We are pouring our hearts before you. Wala kaming tinatago sa iyo, Panginoon. Bulat-latin mo po ang aming puso, siyasatin mo po ang aming kaisipan. At sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, ikaw po ang maglinis sa amin upang walang palagi sa pagdaloy ng iyong biyaya, tugon at sagot sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya ngayon, Lord Jesus, batid mo na po ang pangangailangan ng bawat sa amin, sa iyong paglingap sa amin, Lord Jesus. Abutin mo kami doon sa aming pangangailangan na iyon. Gaano man kalalim ang aming pinalalagyan, walang malalim sa iyo, Panginoon, sapagkat ang iyong kamay ay hindi maiksi upang abutin mo po kami. Ang iyong tainga ay hindi bigi upang hindi mo mapakinggan ang aming mga panawagan, ang aming mga daig. And so, Lord Jesus, we just commit everything to you. Di namin pa isa-isa, sabalit ikaw ay makapangyarihan sa lahat, ikaw ay marunong sa lahat. Alam mo, Panginoon, ang dala-dala ng bawat sa amin. Meron ka nang nakalaan ng panagpo, sapagkat bago pa kami umalis sa aming tahanan, Panginoon, sa aming pagpapasya na katagpuin ka namin, ikaw na po ang unang naghanda upang katagpuin mo kami, Panginoon. Meet us all at the point of our need, Lord Jesus. Ikaw na po, Panginoon, ang maging katugunan. May you be the fulfillment of all the promises of God to us, because all the promises of God are ye in you and amen in you. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Makapagpapagod tayo lahat. Buksan ninyo ang inyong banal na kasulatan. Sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 15.
verse 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which also you are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. Ang mabuting balita na ipinapangaral ni Apostol Pablo sabi niya doon sa Galatians chapter 1 ay hindi ito niya tinanggap mula sa tao, kundi tinanggap niya ito mula sa Panginoong Hesus Kristo. In other words, one way of looking at that is the Lord Jesus Christ, hindi tao. Sa buong banal na kasulatan, yung Mesias, Christ that should come, siya ay Diyos. At sa kanyang pagparito, siya ay nagkatawang tao. Bakit nagkatawang tao? Dahil doon sa bad news. Ano ang bad news? All have sinned and come short of the glory of God. For by one man sin entered into the world, and death by sin. And death passed upon all men, for all had sinned. So, itong buong ilang sangkataon, itong buong sanlibutan, nasadlak sa kasalanan. This world lieth in wickedness. Sabi ni Apostol Juan. Maaaring na sana, kasi nagkasala mo yan, papayan na lang. Let them march down to hell. Kasama sila. Sapagkat the soul that sinneth shall surely die. That's the justice of God. Kasala. Let them trot themselves down to hell. Pero hindi ganun. Hindi ganun yung outlook ng Diyos. Dahil sabi, God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Tanong ngayon ay, paano mamatay ang Diyos? Mamamatay ba ang Diyos? Yan yung dahilan bakit siya ay nagkatawang tao. Dahil ang iaalay, itong Diyos anak na ito, yung Mesias, ay hindi yung kanyang pagka-Diyos, kundi yung kanyang pagkatao. Ang mag-aalay ng kanyang katawang tao ay yung kanyang pagka-Diyos. No? At sa pagkakaalay ng buong pagpapakasakit ng kanyang katawang tao, mabayaran niya minsan at paglahatan ang kasalanan ng buong sanlibutan
He being the Lamb of God who takes away the sin of the world. At doon sa pagkakabayad ng ating kasalanan, sa sino magsumpalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay ligtas na sa lahat ng kapahamakan at meron na siyang buhay na walang hanggan. That's the gospel. Sapagkat itong Diyos anak na ito na nagkatawang tao, hindi nanatili sa libingan. He bodily resurrected from the dead. Sa lahat ng mga ngaral ng relihiyon, maging yan man si Zoroaster, maging yan man si Gautama Buddha, maging yan man si Confucius, maging yan man si Muhammad, lahat ng nangaral mga yan, whoever they are, walang namatay at nabuhay na maguli sa kanila. Wala. Lahat ng nangaral ng hidwaang pananampalataya, lihis dito sa aral ng banal na kasulatan. Kagaya ng mga Jehovah's Witness, si Russell, kagaya ng mga Mormon, si Smith, sa ating lugar, sa Pilipinas, si Manalo, hanggang ngayon, mga patay. Sila ay namatay, hanggang ngayon, patay. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, nangaral siya. Sa loob ng kanyang buong buhay, sa kanyang katawang tao dito sa lupa. In a span of about 30 years, he spent only 3 years teaching, preaching, and doing healing. Pero sa loob ng 3 taon na yan, itong buong sanlibutan na ito, nabago ang pananaw ng tao ngayon ay hindi lamang kamatayan ang kanyang inaantay. Kundi ang kanyang inaantay ay yung kanyang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isipin niyo. Excuse me. Isipin niyo na tayo ay walang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hanggang libingan ka lang. Pagkatapos, yung mga uod, kakainin ka, maging lupa ulit. Kung ganun lang ang buhay ng tao, anong pagkakaiba natin sa manok? Yung manok pagkakinatay, tapos na. He's finished. Wala na. Anong pagkakaiba natin sa mga kinatay na baboy, kinatay na baka? Kung ang ating sukdulang hantungan lamang ay ang libingan. Malulugod ba kayo doon? Na hanggang libingan ka lang pala? But there's a good news. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo na sapagkat death
was not able to hold him in the grave. No? Hindi siya mahawakan ng kamatayan. Hindi siya mapigilan ng kamatayan ng kanyang katawang tao. Kundi nabuhay na maguli upang patunayan niya sa atin yung kanyang sinasalita na atin dapat mapagkatiwalaan. Nung sabihin niya, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, siya'y mabubuhay muli. Sa mga tuwid, ang ating pananawagan ay hindi lamang hanggang bukay. Dahil kung hanggang bukay lamang tayo, sige, gawin mo lang kung anong gusto mo. Total, hanggang bukay. Yung sabi ng mga taga-sanlibutan, let's eat, drink, and be merry. Dahil akala na yung buhay hanggang doon lang. Pero, merong inihanda ng ating Panginoong Jesucristo na buhay na higit pa na masagana. A more than abundant life. Ito yung nais ng Panginoon na may bigay sa atin. No? This is the gospel. Na dapat, imbes na tayo ay masindak, instead of fearing the threat of death, masindak ng banta ng kamatayan, ay magkaroon tayo ng pananaw na tayo ay hindi nabubuhay lamang sa sanlibutan na ito, kundi merong inihanda ng Panginoong Jesucristo na buhay para sa atin. Hindi na sa daigdig na puno ng kawalaan, kagipitan, kapigatian, kundi sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. So that's the gospel, no? I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which also you are saved. Merong kaligtasan, merong buhay na walang hanggan, merong buhay na maluwalhati, glorious life, in the presence of our Lord Jesus Christ. For which I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, that He rose again the third day, according to the Scriptures. Lahat yan ay naihula sa mga kasulatan. These are the words that I have been speaking unto you while I was yet with you, sabi ng Panginoon dun sa mga kasabay na naglalakad papuntang Emmaus. That all that was written in the book of Moses and in the prophets and in the Psalms should be fulfilled concerning me. Thus it behoved Christ to suffer and rose again from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in my name, beginning in Jerusalem unto the uttermost parts of the world. Naitala na yan. Lahat ng mga ginawa ng ating Panginoon Jesucristo
para iligtas ang sanlibutan na itala sa banal na kasulatan. And they were all fulfilled. Lahat ng mga inulat patungkol sa kanyang unang pagdating. And there's no reason to doubt that the second set of fulfillment about His second coming, sabi na, hindi ba fulfill yan? No. Kung natupad yung mga unang hula patungkol sa kanyang pagdating, there's no cogent reason why we should doubt the fulfillment of the set of promises about His second coming. He rose from the dead. Sinong nakakakilala kay Harry Houdini? Siyempre wala dito. Di ba naglabasan nyo? Di ba naglabasan nyo? Sapagkat nung malit ako, may napapanood ako na sine tungkol kay yung pinakamagaling ng magician, no? Parang no? Hindi mo talaga mahawakan yan. You cannot confine him. You cannot enchain him. Ilagay mo man sa bag, isil mo, ilalagay sa ilalim ng tubig, sa loob ng drum. Mamaya nakalabas na yan. Ilagay mo sa bilangguan, mamaya nakalabas na yan. Ilagay mo sa straight jacket, tatanikalaan mo, mamaya nakalabas na yan. But there was one question that bothered him. Ang tao kapag mamatay, mabubuhay pa kaya? That's the same question that Job posed. Sabi niya, if a man dies, shall he live again? So itong si Harry Houdini nung namatay, ay bago namatay, sabi niya sa kanyang asawa, sa birthday ko, magtirik ka ng kandila, ilagay mo dyan yung picture ko, and I'll give you a sign. Babalik ako. Ayan. So, first birthday after his death, tirik ng kandila yung kanyang asawa. Ilagay yung kanyang picture doon. No appearance of Houdini. Second year, tirik na naman ng kandila with the picture of Houdini. Wala nang Houdini. Third year, fourth year, fifth year, sixth year, hanggang 10th year, wala. And after that, hindi na ginawa ng kanyang asawa. Because both Houdini and his wife were involved in necromancy, no? Clairvoyance, ganyan, mga panghuhula. Pero walang dumating na Houdini. Nanatiling patay si Houdini. Pero ang Panginoong Jesucristo, linagay sa libingan pagkatapos siyang mamatay doon sa krus. After sealing it, after closing with a big stone, sabi ng mga Bible scholars, the stone must have weighed 1.5 tons. Kaya hindi basta magalaw yun. And after sealing it with a Roman seal, bakit pinabantayan ng mga Roman guards, at bago
bago iwanan ng Panginoon Kristo because they were in a hurry. Passover was approaching very fast. So, hindi nila natapos yung treat yung katawan ng Panginoon Kristo. No? Pero napalutan na ng mga napkin. The work will have to be continued after the Passover. So, nandun na, nakalibing na. Yung paglibing nila noon ay mapuluputan ka. Some sort, parang yung mami. Mami, M-U-M-M-Y. Mapupuluputan yun. No? With all the spices, mga preservatives sa katawan, lalagay na. Kung buhay, si Jesus, magkaya ng mga angkin ng mga hindi naniniwala na si Jesus ay namatay. Hindi ka na makakahinga nun. No? Pagkatapos ng puluputan ka. So, the tomb was sealed. Pero, on the third day, there was a great earthquake. Nagbukas yung tomb. Lumabas ang Panginoong Jesucristo. Alive. Very much alive. Yung katawan niya ay glorified body. Yung glorified body na yun ay makakalusot sa mga barriers sa atin. No? Maraming barriers sa atin. I cannot go through this pulpit. Pero yung glorified body, wala nang sagaba. If you remember, noong ang Panginoon Kristo ay magpakita sa kanyang mga alagad dahil takot na takot yung mga alagad na lumabas. They had the doors and the windows closed. Bago pa lang nalilibing ang Panginoon. So, takot na takot ang mga alagad ng Panginoon. Remember that everyone covered during the crucifixion of the Lord Jesus Christ except John, the beloved, who was at the foot of the cross. Kung hindi siya ipinagpili, siya ay tinatwa. Yung mga iba ay scamper. Nagtago na, no? Nagtakbuhan na. Kaya nung magtipon-tipon, yung mga alagad ng Panginoon, nakasara ang lahat. Pero, lumitaw ang Panginoon Kristo sa kanyang kalagitnaan. Ibig sabihin, wala nang barrier. Yun yung glorified body. And that's the glorified body that will be given to us when we are raised by the Lord Jesus Christ at the first phase of His second coming, o kaya tayo ay marakyo. Maagaw, habang tayo, halimbawa, dumating ang Panginoon Kristo ngayon, lahat ng mga mananampalataya, mga tapat sa Panginoon Kristo na narito, they will be raptured. They will be taken up to meet with the Lord in the air. And so they shall be with the Lord forever. Pero yung maging katawan nila ay glorified bodies. Doon sa 1 Thessalonians 4, 16 to 18. The dead in Christ will rise first, and then we who are left behind will be taken up with them in the air. And so we shall meet with the Lord in the air. We shall be with the Lord forever. So, yung katawan natin doon ay glorified body. Yan yung katawan na resurrected body of the Lord Jesus Christ. He was bodily
resurrected. Nothing could hold him back in the grave. No? Si Houdini, hindi nakabangon. Si Muhammad, hindi nakabangon. Si Confucius, hindi nakabangon. Si Buddha, hindi nakabangon. Lahat sila hindi nakabangon. Except the Lord Jesus Christ. Yan yung gospel, no? He died, He was buried, and on the third day, He rose again. It's not enough to say that the Lord Jesus Christ died for our sins. No? Kung siya na natiling patay, walang salvation. Hindi nabayaran ang ating mga kasalanan. The offering of Himself would not have been accepted by God the Father. Doon sa John chapter 16, verses 7 to 12, tinuturo doon ng Panginoon Kristo yung gawain ng Banal na Espiritu. No? Una, He will convict, itong gawain ng Holy Spirit. He will convict the world of sin. Pangalawa, of righteousness and of judgment. Of sin because you do not believe in me, sabi ng Panginoon Kristo. Yung pansinin, na kapag ikaw ay hindi sumasampalataya sa Panginoon Kristo, you are in your sins. You're a sinner. Akala ng mga marami, kaya itong taong ito ay nagnakaw, kaya siya ay makasalanan. No? He stole, and that is why he is called a sinner. Then, he is a sinner, and that's why he stole. First of all, sinner yan, ang tao. We are sinners by birth, by nature, by practice, by choice. Hindi ka makasalanan dahil nagnakaw ka. Hindi. Ikaw ay nagnakaw dahil ikaw ay makasalanan. Magkaiba yun. No? So, ang sabi ng Banal na Espiritu, He's convicting the world. Ay sabi ng Panginoon Kristo, the Holy Spirit is convicting the world of sin because they do not believe in me. Sabi ng Panginoon. And of righteousness because I go unto my Father. And of judgment because the prince of this world has been judged already. Kung hindi tinanggap yung handog ng Panginoon Kristo ng buhay ng kanyang katawang tao ng Diyos Ama, hindi sana nakaupo ang Panginoon Kristo sa kanang dako ng Diyos Ama. Why? Dahil ang Panginoon Kristo, ang kanyang ginawa, kinuha niya, inako niya ang ating mga kasalanan. Inako niya sa kanyang sarili. Kung hindi tinanggap yung handog para sa kasalanan, ibig sabihin, dala-dala niya yung kanyang kasalanan doon sa langit para maupo sa kanang dako ng Ama. Kaya lamang makaupo sa kanang dako ng Diyos Ama, ang Panginoon Kristo, ay dahil tinanggap yung hain ng Panginoon Kristo ng kanyang katawang tao hanggang kamatayan bilang kabayaran ng ating mga kasalanan.
Kaya, noong tinanggap yung hain ng Panginoon sa Kristo para sa kasalanan ng buong sanlibutan, he was considered righteous. Dahil yung kasalanan na kanyang inako ay nabayaran na ng Panginoon sa Kristo. And that's the reason why he is now sitting on the right hand of God the Father on high. So yung buong gospel, namatay ang Panginoon sa Kristo, inilibing, siya nabuhay na muli sa ikatlong araw. Hindi lang siya hanggang kamatayan. Kung hanggang kamatayan lamang siya, we are yet in our sins. Kung hanggang kamatayan lamang siya, a dead man cannot save. A dead Messiah cannot save. But He is alive forevermore. Nasabi ng Panginoon sa Kristo, I once was dead, and now I am alive forevermore. Paano magka-alinsaba yung pagka-tunggali na sitwasyon? Namatay, pero buhay magpakailanman. Yung namatay ay yung kanya katawang tao. Dahil yung kanyang pagka-Diyos ay hindi namamatay. Because in His Godhood, He is the everlasting life. Sinasabi, this is the true God and everlasting life. Kahit ang gaano paglimas mo sa buhay na walang hanggan, hindi mo malilimas yan. Dahil buhay na walang hanggan yan. Pero yung namatay ay yung kanyang katawang tao. Inyong alalahanin, na ang Panginoon Jesucristo ay totoong Diyos at totoong tao na pinagsanib. No? Hindi yan pinaghalo. Pinagsanib. So there are two essences of the Lord Jesus Christ. Yung kanyang sariling katalagahan bilang Diyos at ang kanyang sariling katalagahan bilang pagkatao, bilang tao. No? Magkaalinsama yan. Yung namatay ay yung kanyang katawang tao na kanyang inako nung siya ay naparito sa sanlibutan because He came in the flesh. No? Naparito na nakapagkatawang tao. Dahil noong nasa langit pa lang siya, nakapagkatawang tao na. Even prior to entering the womb of Mary. Bakit? Dahil nung kahit nasa langit pa lang, is already the Son of Man. No one ascended up to heaven except He that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. So, ang Panginoon sa Kristo, daladala niya yung katawang tao niya nung siya ay nagparito na sa sanlibutan. At naipunla doon sa bahay bata ni Maria. No? Okay. So, yung namatay ay yung kanyang katawang tao. Ang naghandog ng kanyang katawang tao ay yung kanyang pagka-Diyos. Ang inihandog ay yung kanyang katawang tao. Yung katawang tao na yun ay ang namatay. Yun yung inihandog sa Diyos Ama sa pagkarao sa banal na Espiritu. No? How much more shall the blood of Jesus Christ, who through the eternal Spirit, as the Holy Spirit, offered Himself without spot to God. No? Ang naghandog ng kanyang katawang tao ay ang kanyang pagka-Diyos. At ito ay dinaraos doon sa banal na Espiritu. Ilang beses na natin nabanggit ito, pero there may still be some here.
who may not be aware of the teaching about the statement of the Lord Jesus Christ, no? When He was there upon the cross. No, sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Kung pakinggan niyo yung mga paliwanag ng mga pastor, mga pare, ang kanilang paliwanag doon ay kinakausap daw ng Panginoon Kristo ang Diyos Ama. Bakit mo ako pinabayaan? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa atin, hindi totoo yun. For many reasons. Una, kapag ang Panginoon Kristo addresses the Father, He addresses Him as Father. Hindi niya tinatawag na God. Okay. Father. Halimbawa, yung prayer ng Panginoon Kristo sa John chapter 17. Father, glorify me with the glory that I had with thee before the world was. Father, I will that those that thou hast given me be with me, that they may behold my glory, which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world. Doon sa pagkakabayubay niya sa cross, kapag ina-address ng Panginoon Kristo ang Father, sinasabi niya, Father, hindi niya sinasabi God, Father, forgive them, for they know not what they do. Father, into thy hands I commit my spirit. Kaya hindi niya tinatawag ang Diyos Ama na Diyos ko, hindi. Father. Pangalawang kadahilanan, ang Diyos Ama ang nagsugo sa anak upang ganapin ang pagliligtas ng buong sanlibutan. Romans chapter 8, He who delivered Him up for us all, no? How shall He not with Him freely give us all things? Pero punto doon yung Ama, talagang isinakripisyo niya para sa atin. Isaiah chapter 53. Sinasabi doon, the Lord laid our sins upon Him. Eh bakit noong ginagawa na ng Panginoong Jesucristo yung pagbabata hanggang kamatayan para may ligtas ang sanlibutan, bakit tatalikuran ngayon ng Ama? Bakit itatakwil ng Ama? Bakit papabayaan ng Ama? Matuwid ba yan? Matuwid ba yung ganyan na gawain? O sabihin, anak, ligtas mo sa libutan na sakripisyo mo yung katawang tao na yung ulit para yung paghahain mo na yun ay ihahain mo sa akin para mabayaran ang kasalanan ng buong sanlibutan. Nung ginagawa ng Panginoon Kristo yung paghahain, sasabihin ng Diyos Ama, tiyan ka. Dahil sabi ng mga pare, mga pastor, na ginagawa ng Panginoon Kristo yung ating kasalanan, kaya hindi kaya pagmasdan ng anak. Naririmarin siya sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya sabi rin ng Panginoon Kristo, my God, why hast thou forsaken me? Pero yung Diyos Amang nagsugo sa Kanya upang ihain sa Kanya. Yung katawang tao na yun. Sasabihin nung ihain na niya, ganapin yung utos ng Diyos Ama. For God so loved the world that He sent, He gave His only begotten Son. No? Nung ginagawa na niya yung utos ng Diyos Ama na yun, sabi ng Diyos Ama, tiyan ka. Hindi kita kilala. Matuwid ba yan?
When in fact, the Lord Jesus Christ called the Father righteous Father, O righteous Father. John 17, verse 25. Kung ang Diyos Ama, tinalikuran niya ang anak, kanino ikinumit ng Panginoon Kristo ang kanyang Spirit? Because before giving up His last breath, sabi niya, Father, into Thy hands I commit my spirit. Kung tinalikuran siya ng Diyos Ama, kanino niya ikukumit kayo ng kanyang Spirit? Pero hindi. Dahil yung Diyos Ama, kailanman hindi niya pinabayaan ang anak. Bakit? Siya yung sinisinta ng Ama na kanyang kinalulugdan. Ang kanyang pakilala sa Panginoon Kristo, This is my beloved Son in whom I am well pleased. Karapat dapat na maghandog ang anak ng handog ng kasalanan para sa kakapatawad at kaliligtas ng buong sanlibutan. Pero ngayon yung sinasabi ng Panginoon Kristo na, My God, why hast thou forsaken me? Yung nagsasalita doon ng My God, ay yung kanyang pagkatao. At ang kanyang ina-address ay yung kanyang pagka-Diyos. Na yung kanyang pagka-Diyos ay unti-unti na niya nililisan yung pagkatao ng Panginoon Kristo sapagkat itong katawang tao na ito ng Panginoon Kristo, yun yung umapon ng ating kasalanan, lumasap ng kamatayan para sa buong sanlibutan. I hope we have clarified the point, no? So itong gospel na pinag-uusapan dito ni Pablo, let me get back to our text. Yung gospel dito pinag-uusapan ni Pablo ay Christ died for our sins according to the Scripture. He was buried and rose again the third day according to the Scriptures. Hindi lang siya nabuhay, tapos hindi na nagpakita. Ang sabi nito, He was seen of Cephas. Si Cephas, ito si Peter, no? He was seen of Cephas, then of the 12. After that, He was seen of above 500 brethren at once. At once, sabay-sabay, yung 500 na nakakita sa Panginoon Kristo. Na siya nabuhay na maguli sa mga tuwid, hindi lamang si Pedro, hindi lamang yung kanyang 12 alagad. Although at that time, patay na si Judas. After that, He was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. Kung nagsisinungaling sana ang kanyang mga alagad, hindi maaaring makapagsinungaling because there are witnesses who were still alive, no? Itong sulat ni Paul, this was about 55 AD, no? 55 AD, roughly about 20 years after the death, burial, resurrection, and ascension, glorification of the body of the Lord Jesus Christ. So,
During those years, marami pang buhay na nakapag-witness yung pagkabuhay na magmuli ng Panginoon Kristo. Kung nagsisinungaling sana yung mga alagad ng Panginoon Kristo, madaling bulaanan. Sasabihin lang yung mga tao, hindi naman totoo yan eh. Maraming nakakita sa mga tuwid, hindi lang gawa-gawa ng kanyang mga alagad na nabuhay maguli ang Panginoon. Dahil maraming istorya, kahit noong panahon pa ng Panginoon Kristo na yang si Jesus, the reason why there was an empty tomb is because his disciples stole his body. Pero kung basahin niyo yung four Gospels, yung libingan ng katawang-tao ng Panginoon Kristo, merong stone to close it, malaking bato. It was sealed. Merong guardia na Roman soldiers. At yung pagbubuardiya ng mga Roman soldiers, pag nakawala ang bilanggo o anumang binabantayan, patay. Kaya hindi papabayaan ng mga guards na merong darating para magnakaw sa katawan ng Panginoon Kristo. Note also that at that time, the disciples of Jesus were cowards. Nagtakbuhan na lahat. Lahat. Pag kita-kita, sarado lang ang mga bintana. Tinatagwa, pinagbibili, tinatakbuhan. Yung mga alagad niya na yun, at that point, maglalakas looban na daraan sa mga gwardiya, sisirain yung Roman seal, bubuksan yung mabigat na bato, at nanakawin yung katawang-tao ng Panginoon Kristo. For what? Anong rason? No? What's the motivation? Para may masabi lang sa sanlibutan na nabuhay si Jesus pero kailangan yung katawan. Magsisinungaling. Ibig sabihin, isinakripisyo ng buhay ng mga alagad para sa isang kasinungalingan. Papayag ba sila na sila'y lalapain ng leon? Mahati sa tabak? Sila'y pupugutan ng ulo? Sila'y pagbibilang ko dahil lamang sa kasinungalingan? People are willing to lie in order to live, but no one will be willing to lie in order to die. Yung mga alagad ng Panginoon Kristo na buwis ng buhay para mapahayag ang katotohanan na si Jesus ay buhay magpakailanpaman. He's alive forevermore. That's the good news. Isinakripisyo na lang kanilang buhay. Kung yan ay kasinungalingan, isasakripisyo mo ba ang buhay mo para sa kasinungalingan? So, liban na sa maraming mga nakakita sa Panginoon, maraming mga dahilan na ating mapangawakan na hindi nagsisinungaling ang pangalagaan ng ating Panginoong Jesus. Na ang ating Panginoong Kristo
ay buhay. Nabuhay na magmuli mula sa mga patay. After that, he was seen of James, then of all the apostles, and last of all, he was seen of me also. Paul, no? And last of all, he was seen of me, as of one born out of due time. For I am the least of the apostles, that am not me to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. That's the Popeye that was Paul. I am what I am by the grace of the Lord Jesus Christ. Therefore, whether it were I or they, so we preach, and so you believe. Ito yung alam kaya pinapangarap. Ngayon, dumating tayo ng mundo na ano kaya kung si Jesus ay hindi nabuhay? Let's think of the unthinkable. What if Jesus Christ never resurrected from the dead? What if death conquered Jesus? What if Jesus remained in the tomb? Paano na yan? Pag-isipan nyo na yan, paano kung si Jesus ay hindi nabuhay na maguli? And this is the argumentation of Paul. Now, if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then is our preaching vain. Kung hindi nabuhay na magmuli ang Panginoon Jesucristo, ang pangangaral ng mga pangangaral ng Panginoon, lahat yun ay walang kabuluhan. I'm wasting your time, I'm wasting my time, alis na lang tayo lahat. Kung si Jesus ay hindi nabuhay na magmuli, magsasayahan na lang tayo ng oras dito. Because what for? Ano yung preference ko? Hindi nabuhay si Jesus, kaya tayo lahat mamamatay. Hanggang kamatayan lamang tayo. Yun ba ang gusto niyong gospel? Would that be good news? Good news ba yun? Google ka na 5 oras dito, yung pala, malalaman mo lang na hanggang libingan lang pala tayo. What for? Nagsasayang tayo ng oras. Kung si Jesus ay hindi nabuhay na maguli. And your faith is also vain. Ang iyong pananampalataya rin ay walang kabuluhan. It's empty. Walang significance, walang meaning. Because would you put your faith in a dead Messiah? Makapagliligtas ba yung patay na tagapagligtas? Para makapagligtas, kinakailangan siya buhay. Siya makapangyarihan sa lahat. Na lahat ng kapangyarihan sa sanlibutan na ito ay kaya niya mapagtagumpayan. Yan ang declaration ng Panginoon Jesucristo. In the world you shall have tribulations. But be of good cheer, for I have overcome the world. And that's the reason why we can say with Paul,
we are more than conquerors through Him who loved us, referring to the Lord Jesus Christ. Bakit? Because nothing, nada, can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Hindi ang mga anghel, hindi ang mga pamunuan, hindi ang mga kapangyarihan, hindi ang mga bagay-bagay sa kasalukuyan, hindi mga bagay sa kinabukasan, hindi sa pamamagitan ng kataas-taasan, ni kalalim-laliman, nor height nor depth, could separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Napagtagumpayan niya ang buong sanlibutan na ito. Minahal tayo ng Panginoon Kristo, nangiging sa Kanyang sarili, kaya tayo ay Kanya nang nailigtas. Napagtagumpayan niya. That's the kind of faith that we have in the Lord Jesus Christ. Na sa Panginoon Kristo, walang imposible. Yan yung definition ng Bible ng God. With God, all things are possible. Where are you placing your faith? Saan mo tinutuloy ang iyong pananampalataya? Dahil ang ating pananampalataya, ang maabot ng ating pananampalataya ay hanggang doon lamang sa ating sinasampalatayanan. No? Faith can never go beyond its object. Kung ang iyong sampalataya hanggang sa bato, hanggang dyan lang sa bato, sa estatwa, sa larawan. Kaya pagka may mga delubyo, yung mga ang dinidiyos na estatwa, silang nagliligtas ng kanilang mga estatwa. Dahil yung mga estatwa na yan, hindi yan makapagligtas sa kanila. Your faith can never go beyond the object of your faith. Kung ang sampalataya mo ay hanggang sa libutan lamang, yung kaya lamang ng salibutan ang yan mo nilalagay yung pananampalataya, hanggang sa libutan lamang ang kakayahan mo. Ano yung sukto ng kakayahan sa libutan? Kamatayan. Kamatayan. Kaya, kung ikaw ay nananampalataya lamang sa sanlibutan, sa may bibigay o may pagkakain ng sanlibutan, hanggang kamatayan ka na. That's the most that you can achieve. Death. Dahil yan yung maximum, yan yung utmost ability of this world. Hanggang death. Kinakailangan para masurpass mo, malampasan mo yung kamatayan na yan, meron kang sinasampalatayanan na kanyang kapangyarihan ay higit pa kaysa sa sanlibutan na ito. Sino yung may kapangyarihan na higit pa sa sanlibutan na ito? Sino yung who has overcome this world? The Lord Jesus Christ. Be of good cheer, for I have overcome the world. I have overcome death. I have overcome the grave. I have overcome sin. Pagtagumpayan mo na lang yan. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, if you believe in God, believe also into me. Tuloy niyo ang sampalataya sa akin. Dahil ang Panginoon sa Kristo ay nagtatagumpay. Pinagtagumpayan niya lahat ng kapangyarihan, kakayahan ng sanlibutan na ito. Even death.
even the grave. Pero kung ang Panginoon Kristo ay nanatiling patay, useless. A dead Messiah cannot save. Kaya sabi ni Paul dito, if Jesus is not risen, our preaching is in vain, your faith is in vain. Kaya, mabuti pa, umuwi na tayo lahat. Kung si Jesus ay hindi nabuhay na magmuli. Yeah, and we are found false witnesses of God. Mga sinungaling. Nung una, pag ikaw ay sinabihan na sinungaling, masakit. Pero ngayon, may mga taong sinasabihan na sinungaling, pero manhid. At alam nila, na alam ng mga tao na sila nagsisinungaling, pero manhid, makapal. Sa harap ng TV, wala akong ginawang ganyan. Wala akong ginawang milyon. Manhid na. Pero sila po, kung kami ay nangangaral na si Jesus ay buhay, pero patay, we are false witnesses. Nakakaya kami. It's one thing to be mistaken, no? It's another thing to be a false witness. Iba yung, nagkamali kami. Hindi pala si Jesus na buhay, nagkamali kami. Sorry. Pero yung alam na alam mo na hindi bumangon mula sa patay si Jesus, tapos pinapangarap mo siya, nabuhay na pagkalit, ikaw ay sinungaling. Kung si Jesus ay hindi nabuhay na pagkalit mula sa mga patay. Pero yung mga nangaral ngayon na si Jesus ay hindi nabuhay na pagkalit pero hindi bodily. No? Figuratively yung kanyang pagkabuhay. May mga liberal na mga pastor na ganyan. Lahat yun ay false witnesses. They have no gospel to talk about. They have no gospel to preach. Because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised up. If so be that the dead rise not. For if the dead rise not, then is that Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain. Again, you are yet in your sins. Kung hindi na buhay na paguli ang Panginoon sa Kristo, tayo lahat ay nasa pagkakasala ka. Without resurrection, there's no Savior. No Savior, no salvation. No salvation, no forgiveness of sin. You're yet in your sins. Dahil hindi tinanggap yung handog para sa kasalanan. And that's the reason why the Lord Jesus Christ remained in the tomb. Kung hindi tinanggap ng Diyos Ama yung handog para sa kasalanan. Pero tinanggap, no? Tinanggap yung handog para sa kasalanan, and that's the reason why the Lord Jesus Christ is now sitting on the right hand of God the Father in the heavenlies. Kung hindi tinanggap, neither could the Lord Jesus Christ enter the glory of God the Father, and we would remain in our sins. And we would not have been forgiven, and therefore we are all destined to hell. Pero hindi ganoon. Ang tanging handog na katanggap-tanggap para sa kapatawaran ng kasalanan ay yung handog ng katawang tao ng ating Panginoong Yesu Cristo. Kung basahin yung Hebrews chapter 10, yung mga handog
ng mga hayop, no? Bird sacrifices. Hayop na tupa, hayop na kambing, hayop na baka. Sabi doon sa Hebrews chapter 10, kung yun sana yun ay mga larawan, these are figures of good things to come, no? Dahil yun ay nagsasalarawan sa handog ng Panginoong Kristo na gagawin niya doon sa krus. They were not the sacrifices to forgive sins. No? For the blood of the bulls and the goats cannot wash away sins. Kaya ang sabi ng Panginoon Kristo, nung siya paparito sa sanlibutan, doon sa verse 5, sabi niya, and when he cometh into the world, he saith, burnt sacrifices and offerings thou wouldest not, but a body hast thou prepared for me. In offering and sacrifices for sins, thou hast had no pleasure. Lahat ng mga inandog sa lumang tipan, hindi yan makapagpatawad ng kasalanan. Pero yung katawang tao na pinahandog ng Diyos Ama sa banal na Espiritu, na apoy ng Panginoon Kristo, yun ang tanging handog na katanggap-tanggap sa Diyos Ama. Kaya sabi yan, Lord, I come to do thy will, O God. Kaya siya ay naparito sa sanlibutan na ito, yung kanyang katawang tao na yun, yun ang minsanan at panglahatan na inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya doon sa Hebrews chapter 10 verse 10, ang sinasabi ko doon ay, He offered His body once and for all. Minsanan at panglahatan. Yung mga hayop sa lumang tipan, every year, ginagawa yun. Every year. Every year. Dahil hindi yun ang nakapagalis ng kasalanan sa sanlibutan. Pero nung inihandog na ng Panginoon Kristo ang kanyang katawang tao, He offered His body once and for all. Sabi ng Panginoon, Tetelestai, it is finished. Sa Tagalog, tapos na. Sabi ng mga pare, hindi, ulit-ulitin ko pa. Because the Mass is a bloodless sacrifice, according to the Roman Catholic Encyclopedia. Yan ay blasphemy. Why? Dahil sabi ng salita ng Panginoon, without the shedding of blood, there can be no remission of sin. Eh bakit sila mag-aandog na walang pagtitigis ng dugo? At bakit sila ulit-ulitin pa ng maghandog? Samantala, yung isa lamang na handog ng Panginoon Kristo, minsanan at panglahatan ay sapat na para sa lahat at sa lahat ng kapanahunan ng buong kasaysayan ng sanlibutan na ito. It is finished. All you have to do is to receive that forgiveness of sin. Receive that salvation from the Lord Jesus Christ. It is purely by grace, through faith, not by words, lest anyone should boast. Kaya yung mga nagpapagawa sa cross, akala nila, yun ay magpapabawas ng kanilang kasalanan. It's not enough to mitigate your sins. Hindi sapat na pag-aanin, hindi sapat na bawasan. Dahil isang katiting ng kasalanan, kahit gaano katiting yan, hindi yan maging katanggap-tanggap sa tatlong ulit na banal na Diyos. Holy, 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 Lord God Almighty. Hindi ka makakalapit sa liwanag ng kalwalhatian ng ating Panginoong Jesu Cristo. You have to be completely clean
your sins. How? By the washing of the blood of the Lord Jesus Christ. Paano? If you walk in the light, as He is in the light, the blood of His Son, Jesus Christ, cleanses us from all unrighteousness, from all filthiness, from all sins, from all wickedness. Tanging ang dugo ng Panginoon Kristo ang maaaring makapagbugas sa atin. Kaya kinakailangan, we have to place ourselves under the blood of the Lord Jesus Christ. Kagaya sa Passover, no? Paano naligtas yung mga Hudyo, yung mga Israelita sa kamatayan? Paano sila linaktawan ng kamatayan? Paano nag-Passover yung kamatayan sa kanilang sambahayan para hindi galawin ang mga panganib nila ng kamatayan? Kanilang ibinahid ang dugo ng kordero sa kanilang pintuan. Para kung makita ng Panginoon ang dugo ng kordero, lalaktawan niya yung sambahayan na yun. Bawat sa atin, kailangan may pahid natin ang dugo ng Panginoon Kristo sa ating mga puso. We have to be circumcised in the heart. We have to be washed by the blood of the Lord Jesus Christ. Liban yan. As sure as I am standing here, you're marching to heaven. Na kailangan magpahugas ka, at kung ikaw nagpahugas na, mabuhay ka ng matuwid sa Panginoon Kristo. You are yet in your sins, then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Comfort, nararamdaman ng basa sa atin kapag yung ating mga mahal sa buhay na kapag talaga ng buhay kay Jesus ay tinawag na ng Panginoon na umuwi sa Kanya. Yung kamatayan na yun ay, that's not the end of it. Alam natin na makikita, there will be that great homecoming in the presence of the Lord Jesus Christ. What escapes? I think I've shared this with you last time na meron kaming dalawang dati kong opposite natin suffering from cancer. And both of them the time are under pain management. Kamakailan lang, yung isa, ginawa na Panginoon. Sabi ko yung mga opisina ko na, mabigat sana mo, hindi natin alam kung saan mapunta. But what a great comfort to know that He's with the Lord and we'll be with the Lord together with Him.
one of these days. So, bakit tayo may ganun ng pag-asa? Why do we have that hope? Hope of living again. Hope of having eternal life. Because the Lord Jesus Christ rose from the dead. Kapag ang tao, siguro pinakakawawa na tao ayaw walang pag-asa. When there is death of hope in him, the only hope left for him is death. Wala. Saan lang yung mamatay? Then, what for? No? Wala ka nang inaantay. All you have to do is to wait. Antay ko lang tumanda ako, tapos pagmamatay ako. Kainin na ako ng buo. Maging lupa ako. Tapos na. If Christ is not risen, all those who die before us are perished. It is finished. Tapos na. Yan ba yung buhay na inaantay natin? Yan ba yung buhay na kinagagalawan natin? Na walang ibang antayin kundi kamatayan? Sabi ko kanina, parang manok, parang baboy. But no. The Lord Jesus Christ is risen. And so we shall also rise with Him if we remain faithful to the Lord Jesus Christ. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable if Jesus is not risen. Yung tao na walang Diyos, wala siyang pag-asa na may buhay na walang hanggan. What a miserable life he has, no? Lahat ng gagawin niya dito, mauwi sa walang kabuluhan. Hanggang kamatayan lamang ang kanyang alam. That would be a very miserable life. Pinakakawawa tayo sa lahat ng tao kung si Jesus ay hindi nabuhay ng maguli. Because you're pinning your hope, you're pinning your faith on one who is dead, who cannot help you. Wala. Bakit yan mo yung pagkakatiwala ng sarili? But Paul has a great confidence in the Lord Jesus Christ. Dahil sabi niya, I know in whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Alam niya, meron siyang patutunguhan. Alam niya ang kanyang direksyon ng kanyang buhay. Kayo, alam niyo ba ang inyong patutunguhan? Merong istorya. Kilala niyo si Albert Einstein. Do I see blank faces? Alam niyo? Alam niyo siguro. E equals mc squared. Yan ang pinaka-popular na kanya. Minsan, nakasakay sa train, papunta sa Princeton. Dumating yung conductor ng train. Kasi pag ikaw nakasakay sa train, merong conductor, pinapans, nabutasan yung ticket mo. As you pass from one town to the other. Pagdating niya kay Albert Einstein, yung makita ni Albert Einstein yung kanyang ticket,
Binuksan mo kayong briefcase, wala. Bulsa, wala. So right, Dr. Einstein, I know who you are, I know you who you are. I know you bought the ticket. Di umalis yung conductor. Pag-iwan niya, si Albert Einstein, kapal, hanap ng hanap sa ilalim ng buwan. Balik yung conductor. Dr. Einstein, don't worry, I know who you are. I know who you are. Sabi ni Einstein, I know who I am. But I want to know where am I going. Marami sa atin, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Who bodies? Where are you heading to? Kung hindi ka nakatingin kay Jesus Christ, you may be going fast, but you don't know where you are heading. So, panahon na ito ng mga internet, fast-paced ang buhay ngayon, no? Mahirap bumagong sa panahon. We're going very fast. But, do we know where we are going? Alam ba natin? Have we stopped and think about it? Bilis-bilis ko, pero saan ako kaya mapunta? Meron tayong isang gaya. Paano natin tapusin yung takbuhing Kristiyano? Paano? Sabi ng author ng Hebrews, lay aside the weight and the sin that easily beset us. Yung nadala yung kasalanan, pabigat siya. Hindi nyo matatapos yung takboy Kristiyano, dala-dala niya. Bakit tayo nagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus? Because He has overcome the world. He has overcome sin. He has overcome the grave. He has overcome hell. And nothing could keep him from the grave. Wala na. Siya ang ating sinasampalatayanan. No? Sinasampalatayanan natin. Paano niya? Bakit gano'n ang ating pagsampalataya sa Kanya? Dahil pinagtiisan niya yung cross. At binaliwala niya ang kahiyan para may ligtas lamang tayo. At sumampalataya tayo sa Kanya, sapagkat ang sino bang sumasampalataya sa Kanya, sapagkat napagtagumpayan na niya ang kasalanan, ang kamatayan, ang libingan, ang impyerno. Ang sino bang sumasampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? But thanks be to God, who gave us the victory through the Lord Jesus Christ. Kaya lamang natin mapagtagumpayan ang kamatayan. Kaya lamang natin mapagtagumpayan ang libingan. Kaya lamang natin mapagtagumpayan ang kasalanan ay dahil lamang sa ating Panginoon Yesu Cristo. There's no other way. No other way. Neither is there salvation in any other, for there is none other name given under heaven by which we must be saved. And that name is the name of the Lord Jesus Christ. Glory to His name. Shall we bow down our heads and pray?
Aming Panginoong Jesucristo, pinagtiisan mong lahat, Panginoon. Ang pagtitiis mo ay hanggang kamatayan. Wala ka pong pinagkain para sa amin. And so, Lord, kung naibigay mo po ang iyong lahat para sa amin, binibigay din namin ang aming lahat para sa iyo. For the love of Christ, who strengthened us and with us judged, that if you died for us, Lord Jesus, we are constrained to live for you, Lord Jesus. Kaya ngayon, Panginoon, sapagkat ipinakita mo ang iyong pag-ibig sa amin, sa iyong kamatayan, papakita rin namin ang aming pag-ibig sa iyo sa aming buhay. Sapagkat ikaw na Panginoon Jesucristo, ang aming pagkabuhay na magulit at ang aming kabuhayan. In fact, you are our all in all. And so, Lord Jesus, may you bless your word as it went out today. May it be sown upon good soils of our hearts, and that we may keep in our hearts, Lord, that if you died for us, you were raised again to live for us. And so we will live for you also, Lord Jesus Christ. Kaya Panginoon, kung napagtagumpayan mo ang lahat, ano man ang mga dala-dala namin, Panginoon, na kasalanan, ano man ang dala namin na kabigatan sa aming mga buhay, ano ang mga dala-dala namin na problema. Lord, we are more than conquerors, and we can overcome the world through you, Lord Jesus Christ. For we can do all things through Christ who strengthens us. All this we pray in Jesus' name. Amen. Pinatawagin mo ngayon mga elders na pumarito sa harapan upang makatuwang ko sa pagbabahagi ng tinapay na sumasagisag sa katawan ng Panginoon Jesucristo at sa katas ng ubas na sumasagisag sa dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Itong banal na salo-salo ay pagkulitan sa ginawang pagsasakripisyo ng Panginoon Jesucristo ng kanyang lahat upang tayo ay kanyang mabayaran ng ating kasalanan, magkaroon ng kapatawaran ng ating kasalanan, mailigtas niya tayo, at matulutan niya tayo ng buhay na walang hanggan. And He did this once and for all. By His death upon the cross and by the shedding of His blood, in order that He may reconcile all things unto Himself. Kaya ngayon ating gagawin ito na may kabanalan, pagkulitan sa pagpapakasakit ng ating Panginoon Jesucristo. At ating ginagawa ito na hindi lamang seremonyas sapagkat narito ang ating Panginoon Jesucristo. At ito ay hindi lamang seremonyas sapagkat tayo na ay isinalo natin ang ating buhay sa Panginoon sapagkat siya na unang nagsalo ng kanyang buhay sa bawat isa sa atin. Tayo manalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat, Lord Jesus, sa pribilegyo, Panginoon, na isinasama mo po kami sa iyong banal na salo-salo.